Executive producer, siya po unahin ko tatawagin dahil kung hindi sa kanya, hindi magagawa ang pelikula. Miss Baby Go, na magbabalik na uli sa pagpo-produce ng pelikula. Good afternoon, Ma'am Baby. Magandang hapon sa inyong lahat. Natutuwa ako dahil kahit sa hindi magandang panahon, umuulan, pero nandito kayo, yung iba nag-traffic pa nga. At muna sa lahat din, pasalamatan ko rin ang aking kaibigan na lawyer si Atty. Topacio na nagdadala ng flowers. At siyempre, of course, yung mga ating mga artista at ating mga aking line producer, directors, of course kay Direk Joey Lamangan, ang aking panganay. Salamat din at sa lahat ng mga media na nandito, thank you so much at sa mga sumusuporta sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Sana mag-enjoy kayo sa ating movie. Thank you. And Mr. Ferdinand Dizon Lapus from Miss Jean. Hi, good evening everyone. Thank you for coming dito sa pag-support nyo sa aming movie na Avenida. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, sa inyong lahat. Yun, sana magustuhan nyo at mag-enjoy nyo yung Production coordinators, Beauty Veloso at si Leandro Ponferrada. Ang aking scriptwriter, who's also a director, Ralston Hover. Assistant Director, Roswell Hilario. Mimi Horesa, Leandro Baltimore. May dalawang katauhan, Miss Katrina Alivi. Hello, magandang hapon po. Maraming salamat po sa oras nyo at sasamahan niyo po kami ngayon. Sana po mag-enjoy po tayo sa movie. Salamat. The one and only Roda, Direk Joel Lamangan. Salamat sa pagpunta nyo rito. Hindi po ako director dito, artista po ako. Maganda po itong pelikula. Direct po ng aking kaibigan si Louie Ignacio. Maraming salamat po. Of course, Allen Dizon. Po, magandang hapon po. Maraming salamat po sa lahat ng punta, manonood at suporta sa aming Avenida. And sa lahat, thank you po sa Cinemalaya. Direk Louie Ignacio. Magandang gabi po magandang hapon po sa inyong lahat. First of all, ako po ay ang buong team ay nagpapasalamat sa Cinemalaya dahil napili po nila na ipalabas ang aming pelikula sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas dito sa Cinemalaya mismo, Cinemalaya 20. Maraming salamat. At salamat sa kanila sapagkat napakahalaga para sa aming lahat, lalo na sa aking isang direktor, na ma-premiere sa isang prestiyosong festival ang aming pelikula. O kaya kami ay natutuwa, lahat kami dito, at hindi na sayang ang aming pinagpaguran dito sa pelikula at ipalabas dito mismo sa festival, ang Cinemalaya. Maraming salamat at enjoy the film. Thank you. Okay. Actually, 10 taon ko ito tinago. Storya ko to. Parang kapitbahay kasi nang nakatira ako sa Pagsanhan, kapitbahay ko ang Paete. So, lahat ng friends ko, barkada ko, mga artists, kasi nagpipinta rin ako, yung mga sculptors na mga barkada ko doon, including Leandro Baltimore. Ang maraming mga kwento doon. Nagkataon kadaming magandang kwento kasi pag kami na ano sa utak ko, natatandaan, tinutuloy ko, isinusulat ko muna hanggang mag-collaborate kami ng aking magaling na screenplay na si Ralston Hover. 10 taon, hanggang dumating ang pandemic, naghanap ng tamang artista na kakayanin yung role nitong Avenida. Kasi hindi biro yung pagkuha ng artista. Maraming magagaling, pero ang hirap dumating sa akin yung character na parang hindi siya. Ang talagang pumasa sa akin, si Allen, for 10 years. At syempre yung nag-iisa dito sa tabi kong kaibigan, marami natatakot na i-direct siya, pero hindi ako natakot na i-direct siya. Kasi mabait. Sumusunod sa direktor. Napakagaling, take one.
Salamat, Inay. Nanay ko to. Memorize. Dumadating sa set, ang haba-haba, about 5 pages of yung dialogue na yung kompleto. Memorize, take 1. That's Direct Joel Amangan. Abe, ay totoong Abe siya, na artist. Na kung ano yung character ni Abe, na-meet ko siya, kinalala ko siya kasi pinagkilala sa akin ni Direk and si pare niya Jeff, si Leandro. Nakilala ko siya personally. So, nakita ko kung paano siya makipag-usap. So, yun yung isang pinag-aralan ko. Nag-observe ako sa kanya paano siya makipag-usap. Hindi siya tumitingin sa tao o sa mata. And siguro kung makakausap ko yung totoong Abe sa ano niya, sabihin ko sa kanya na huwag na hanapin si Nida. Kasi hindi na siya mababaliw pag hindi nahanap si Nida eh. Di ba? And ito kasing pelikula na to, ano ko to eh, passion project. Parang kumbaga sa mga direktor, yung ganitong klaseng pelikula, parang kaluluwa namin to eh. So, ginagawa namin to, mababa, mataas ang talent fee, basta gagawin ko to kung gusto ko. Nagkataon, si Miss Baby Go ng BG Films, kahit anong sabihin ko sa kanya, naniniwala siya sa akin. Lahat ng projects ko, area, school service, maraming. Sabi ko naman sa kanya, Miss Baby, gagandahan ko to para at least kung gusto mo pa gumawa ng maraming pelikula, gawin nating mga award-winning films ito para sama-sama tayo. Sama-sama tayo, magkasama tayo, Miss Baby, sa lahat. Biyahe lang tayo ng biyahe pagka magkaka-award, di ba? Pag kaka-festival. So, ganun yung samahan namin eh. Hindi siya nakikialam. Dadalaw sa set, hindi niya ako pakikialaman. Kaya yung creativity namin at saka yung konsepto namin, nalalabas namin ng kung ano yung gusto ko. Yun. Thank you, Miss Baby Go, for that, for the trust. Ang saya-saya namin kasi nami-miss ko yun. So, abangan natin ngayon ang pagbabalik ng BG Production. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Sa manager ko na palaging nagsusuporta the BG Production, and thank you so much for having in this film. Tiwala ni Direk Louie kay Ma'am Baby at sa lahat po ng ating mga artista. Maraming salamat. Isang karangalan na mapasama ako dito sa Avenida. Yeah. Salamat ako kay Direk Louie na binigyan niya ako ng chance na umarte dun sa film na to. Sa kay Ma'am Baby, sa kay Sir Dennis na nakasama ako sa project na to. Thank you din sa lahat na nagsuporta at nanood. Thank you din Sa suporta sa buong production po ng Direct Take Note. Pandemic ito na ginawa natin. So, marami ko ipinagdaanan, research, immersion, kahit tawid pa rin. Nagpapasalamat ako sa magandang kwento na binigay. Thank you po. Maraming salamat sa lahat sa inyo na nanonood. Sana ipamalitan nyo sa iba pang mga manunood ang isang kakaibang pelikulang kailangan nilang mapanood. Maraming salamat BG Productions, Miss Baby. Salamat Louie for casting me. Salamat Ralston. Maraming salamat Allen and Katrina and everybody. Thank you so much. Ito po yung kaibahan ng mga ginagawa ko, yung commercial film. Ito yung aking kakaibang ginagawa rin sa independent film. Iniiwanan ko lang sa inyo ang kaibahan ng independent film na iniwanan ko kayo na magdesisyon kung buhay pa si Nida o si Nida nga ba yung nasa ending o si Cecil. Kaya bahala na kayo. Pero nagpapasalamat ako lalo na sa mga estudyante na nandito from CEU at salamat sa pagtatanong. Importante sa amin yun, yung inyong mga reactions. Salamat din sa lahat ng kaibigan ko, mga taga-GMA, mga TikTok lang, si Miss Darlene De Jesus, ang aking boss, at lahat ng mga press and directors na nandito. At yung pamilya ko nandun sa taas. Maraming salamat sa aking family. Thank you. Thank you din po sa lahat na nandito. Ayan. Mama ko nandyan, mga kaibigan ko nandyan po. Maraming salamat sa mga director po na nandito, sa mga press po na mga kaibigan namin, sa mga taga-GMA, thank you po sa oras niyo po at sana po nag-enjoy po kayo. Ayan, yun, ulitin ko lang ulit. Maraming salamat at nagpasama po ako sa project na to. Dahil po kay Direk Louie and Madam Baby ko. Thank you po at syempre, salamat naman at kahit pa paano naambunan naman ako ng Best Supporting Actress. So, di ba? Kasi napasama ko kay Allen. Thank you.
Sa inyo, sa panonood nyo, sa mga media, sumusuporta na walang sawang pag-promote sa mga pelikula. Of course, kay Direk Louie, kay Madam Baby Go na sumusugal para makagawa ng pelikula na alam naman natin ngayon, hindi ganun kaano yung Philippine cinema. Pero dahil Cinemalaya, nagtutulong-tulong yung mga producer and director makabuo ng mga importanteng pelikula. Maraming salamat po at maraming may trabaho pag maraming pelikula. So more movies to come. Yan. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat. Nagpapasalamat din ako sa mga nanonood sa gabing ito, sa movie na ito na napakaganda, at nagpasalamat din ako kay Direk Joel Lamangan na kahit na siya isa na director na napakahusay at international, at nandyan din sumusuporta at isa siya sa magaling na artista. At of course, Direk Louie, nako, ang dami mo nang nagawa dito sa akin talaga, no? International ito, sana may international pandarating. And of course, kay Alin Diso na aking panganay na artista na napakagaling at hindi talaga siya sumusuko sa BG Production. Isang tawag lang, andyan agad. And also kay Katrina, kasi dalawang movie na rin siya sa akin, yung Child House. And itong Yando na ito, magaling mag-ukit. Ang galing-galing niya. At of course, itong Mataray na aking alaga na si Kev, magaling din siya na umarte. At yun, sa lahat ng mga media na nandito, maraming salamat po sa suportan nyo. At of course, mga kaibigan ko na nandyan, ang ating president ng Tiger, national president namin nandyan at aming chairman. At sa lahat ng mga nandito, si Atty. Topacio, nandito yata ngayon. Nanonood, Atty. Topacio. Ay, maraming salamat po sa suporta at sa lahat ng mga talent mo. Sa sunod ay ating makasama din. Maraming pong salamat sa inyong lahat. God bless you. I really like the film Avenida because yung acting po is very magaling po. Very consistent po yung acting ni Mr. Allen, ni Miss Katrina, pati po ng iba pong actors. Tapos sa cinematography po, very effective din po. Tapos may nagamit po nila ng maayos yung Dolby Atmos po na technology na karamihan po hindi po nagagamit ng mga films. Tapos, yung script writing po, okay din po siya. Nag-pay homage po siya dun sa culture po ng lugar kung saan po ginanap yung film. Overall po, solid po yung film. Ang ganda po, especially po yung mga on how yung color grading po ng film matches the struggles and the emotion na pinagdadaanan ng main character, which is si Ave. And okay lang naman po sa akin yung movie, napakaganda, solid yung story. Tapos makaka-relate ka sa mga nangyayari sa panahon ngayon. Especially solid din yung best actor talaga na si Allen Ocean. Deserve niya yung best actor niya at saka yung supporting actress na si Katrina Halili. Ayan, congratulations sa BG Production kay Ma'am Baby Go. Kaya congratulations and more blessings and more movies to come pa po sa akin. Hi! So, ayun na nga napanood ko yung Avenida and I must say it's very poetic. Tapos ang pinaka na-enjoy ko sa kanya yung shots, lalo na yung sa cross, grabe, pag nakita nyo talaga mapapawaw kayo. Tapos gusto ko din yung social commentary niya regarding yung difficulty ng treating mental illnesses pag nasa liblib na lugar ka nakatira. Well, speaking as a movie critic for the Philippine Star at as a producer also, this is really a very good movie. It starts out slow, it's a slow burner, yun ang tawag namin dyan. Pero para siyang trend na pagka bumilis, pag tumama sa'yo, ang lakas ng impact. It's a very thought-provoking. It lets you draw your own conclusions. Pero palagay ko, any intelligent viewer will immediately see what the film is driving at. Napakaganda po. It's a must-watch. I recommend that everyone who loves movies should watch this movie. Thank you.